Alexa, POV. Kung gusto mong maging maayos ulit ang lahat, pwede bang pakinggan mo din ang kung ano ang gusto ko, Luther? Seryosong tanong ko sa kanya. Sa pagkakataon na ito, mas naging mahinahon na ako at medyo nawala ng agam-agam na bumabalot sa puso ko. Yeah, of course. I am willing na makinig sa kung ano man ang nais mo, Priscilla. Everything, anything, ibibigay ko sa'yo basta mangako ka lang sa akin na hindi mo ko iiwasan at manatili ka sa tabi ko kahit na anong mangyari. Seryoso niyang bigkas. Sa totoo lang ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Siguro nga nagbago na rin siya. Siguro nga nagbago na rin naman siya lalo na't nakita niya kung paano niya ako pinagtanggol kanina kay Lindsay. Kung talagang concern ka sa akin, pwede bang payagan mo kong mabuhay ng malaya? Seryosong tanong ko sa kanya. Ano ang ibig mo sabihin? Seryosong tanong niya sa akin. Kung talagang concern ka sa akin, pwede bang habang nagtatrabaho ako sa kumpanya mo, ibigay mong kalayaan na nais ko? I mean, kung anong turing mo sa mga kasamahan ko sa trabaho, ganun din sana sa akin. Nakakainis na kasi pinagchichismisan na ako ng lahat porket babae mo daw ako. Seryosong wika ako sa kanya. Alam kong imposible itong hinihiling ko sa kanya pero gusto ko pa rin subukan kung papayag ba siya. Gusto kong subukan kung sincere ba talaga siya sa sinasabi niya kanina na aayusin niya na daw ang pagtrato sa akin. Sure, pero may kondisyon din ako bago ako papayag. Sagot din naman niya kaagad sa akin habang may kakaibang kislap akong nakikita sa mga mata niya. Ano yun? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kung may kondisyon ako, meron din pala siya. Hindi ka pwedeng tumanggap ng manliligaw. Hindi din pwedeng may aali-aligid na lalaki sa'yo at baka maging kriminal ako at mapatay ko sila. Seryoso niyang bigkas. Well, ano pa nga bang ini-expect ko sa isang kagaya niya? Ganito naman siya palagi Bawal ako magpaligaw sa iba, lalo na't naitatak niya na sa isipan ko na walang ibang lalaki nagmamay-ari sa akin, kung hindi siya lang. But don't worry, hindi kita pipilitin na gawin ng isang bagay na ayaw mo. Pipilitin kong baguhin ang lahat para sa'yo, Priscilla. Seryoso niyang bigkas. Deal, nakangiti kong bigkas. Napatitig na ako sa kanya at kitang-kita ko rin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya. Deal, seryosong bigkas niya sabay lahat ng kanyang kamay sa harapan ko. Dali-dali ko namang tinanggap yun at nang magdaop ang aming mga palad. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng pagkailang, lalo nang maramdaman ko kung gaano kainit ng palad niya. Parang may kung anong mainit na bagay ang biglang dumaloy sa puso ko patungo sa bawat himaymay ng aking ugat. Lalo nang maramdaman ko ang bahagya niyang pagpisil niya sa palad ko. Ngayong okay na tayo, pwede ka na bang bumalik ng penthouse? Seryoso niyang muling tanong sa akin. Wala sa sariling kaagad kong nabawi ang kamay kong hawak niya. Pambihira. Hindi pa nga naisakatuparan ang una naming kasunduan, may bago na naman siya. Mm, penthouse? Seryosong tanong ko. Kaagad niya namang itinaas ang hawak niyang susi. Masyadong maliit ang kondo para manatili ka doon. Isa pa pag-aari mong penthouse na yun at sayang naman kung hindi mo titirahan. Seryoso niyang bigkas. Luther, katatapos lang hindi ba't nagkasundo na tayo na hindi mo ko papakialaman? Ano na naman to? Kunwaring nakiirap kong tanong sa kanya. Ano na naman ba yung narereklamo mo? Wala namang masama sa sinabi ko, hindi ba? Gusto ko lang namang makitang komportable ka sa tinitirahan mo. At isa pa, nandun sa penthouse sa mga gamit mo. Intact pa rin naman at sayang naman kung hindi mo gagamitin. Nakangiti niyang sagot sa akin. Muli ako napairap. Ewan ko ba, sa pagkakataon na ito, ramdam ko na payapang kalooban habang kausap siya. Sana lang talaga, magtuloy-tuloy na para naman wala ng sakit ng ulo. Wala rin naman akong ibang hangad. Kung hindi yung maging maayos sa tahimik na buhay at ngayong ino-offer niya na yon sa akin, sino ba naman ako para tanggihan siya, hindi ba? Okay, pero tulungan mo akong maghakot ng mga gamit ko. Sa katandaan mo, Luther, once na hindi ka tumupad sa usapan natin, lalayasan kita. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong wika ako sa kanya. Deal, natatawa niyang sagot. Hindi ko naman maiwasang mapaismid at ako na rin mismo naglahad ng sarili kong kamay sa harapan niya. So, paano ba yan? Friends na tayo. Nakangiti kong sagot. Napansin ko kaagad namang nagsalubong ang kilay niya na para bang hindi siya kumbinsido sa sinabi ko. Friends? Kunot noon niyang tanong. Yeah, ano bang dapat? Sagot ko naman kaagad sa kanya. Well, okay, deal ulit. Bigas niya nahalata sa boses niya na pipilitan lang siya. Lihim naman akong natawa.
Ewan ko sa lalaking ito kung hanggang saan at kailan niya mapapanindigan itong pag-uusap naming ito. Basta ang mahalaga ngayon, nagkasundo na kami. Ayos na yon at sana simula ngayong araw maging tahimik ng buhay ko. Kung gusto mo daw na maging maayos at tahimik ang buhay mo, makipagkasundo ka sa taong akala mo malaking banta sa buhay mo. At sa taong wala na yatang ibang gustong gawin, kung hindi ang itatak sa isipan mo na pag-aari ka niya. Yun ang ginawa ko kay Luther at mukhang epektibo naman. Naging maayos din ang lahat-lahat at pumayag na rin akong tumira sa penthouse na niregalo niya sa akin noon. Naging maayos naman ang lahat. Naramdaman kong paggalang ni Luther sa akin. Never ko na rin naramdaman na pag-aari niya ako. Hindi ko na rin masyadong nararamdaman ng pagiging obsessed niya sa akin. Kaswalang pakikitungo ko sa kanya at ganun din siya sa akin. Palagi niya sinasabi sa akin na nagsisisi siya sa mga nagawa niyang pagkakamali at babawi daw, kaya naman palagay ang loob ko na susundin niya kung ano man ang pangako niya sa akin. Tomorrow morning, ipapahiram ko sa iyo ang isa sa mga kasambahay ko para ayusin ang mga gamit mo. Seryoso niya pang wika sa akin. Kaagad naman akong umiling. Kaya ko na lahat, basta bigyan mo lang ako ng kahit na 2 araw na vacation leave. Sagot ko rin sa kanya. Well, lulubos-lubusin ko ng kakapalan ng mukha ko since idea niya naman ang paglipat ko dito sa penthouse. Okay, make it 1 week. No salary deduction. Nakangiti niyang sagot bago siya naglakad palabas ng penthouse. Are you sure? Talagang hindi ako papasok bukas? Nakangiti kong tanong sa kanya. Sa isang igla para bang nakuha niyang tiwala ko sa kanya. Na ang tingin ko kay Luther ngayon ay hindi na lang isang amo or taong walang ibang ginawa dati kung hindi ang iparamdam sa akin na pag-aari niya ako. Yeah, bukas papasok ng first salary mo at dapat ilibre mo ko. Matikman ko man lang ang katas ng una mong sahod. Nakangiti niyang sagot sa akin na para bang normal lang sa amin ang mag-usap ng ganito. Talaga? Okay, bukas kakain tayo sa labas. Ako ang taya. Nakangiti kong sagot. Gosh, ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganito ako kasaya habang kausap siya? Na para bang bigla ko nakahanap ng isa pang kaibigan sa katauhan ni Luther. Ang mga luha sa aking mga matay bigla na lang napalitan ng ngiti. Ang dating takot na nararamdaman ko para sa kanya ay bigla na lang naramdaman ng bagong pag-asa at pagtitiwala. Well, posible nga talaga sigurong magbagong pag-ugali ng isang tao. At isa na doon si Luther. Kaya sobrang proud ako sa kanya kung ganitong magtutuloy-tuloy ang magaan niyang pakikitungo sa akin. Good night, Priscilla. Tomorrow morning, asahan mong presensya ko dahil tutulong ako sa paghahakot ng mga gamit mo. Nakangiti niya pang paalam sa akin bago siya tuluyang lumabas sa pintuan ng penthouse. Yes, nandito na ako sa penthouse pero ang iba pang mga gamit ko ay nasa condo pa at bukas ko pa hakutin patungo dito. Ayos din naman. Tama si Luther, mas magiging komportable ako dito sa penthouse lalo na't masamak na malaki ito. Pagkaalis ni Luther, sinigurado kong nakalak ang main door bago ako naglakad patungo sa kwarto. Halatang alaga sa linis ang buong paligid. Wala kasi ako nakitang kahit ni isang kalat eh. Well, knowing Luther, walang imposible sa kanya. Can afford siyang magbayad ng kahit na ilang tagalinis kung gugustuhin niya. Pagdating ko ng kwarto, diretso ako ng walk-in closet kung saan kaagad na tumambad sa paningin ko. Ang datip ko pang mga gamit. Lahat ay maayos na nakasalansan sa closet. Mula sa mga mamahaling bags, sapatos pati na rin mga jewelries. Parang wala man lang nabawas at feeling ko nga nadagdagan pa eh. Kung tutuusin hindi ko na kailangan pa ng mga gamit ko na naiwan sa kondo. Dahil masamak na mas marami akong gamit dito sa penthouse. Habang tinitingnan ko mga gamit kong nasa closet ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng kurot sa puso. Kung hindi kaya ako siniraan ni Lindsay noon, sana na kaya nakarating ang pagsasama namin dalawa ni Luther ngayon. Malaki na sigurong anak namin. Sa naisip kong yon wala sa sariling napahawak ako sa impis kong tiyan. Yes, nabuntis ako ni Luther noon pero nakunan din dahil sa mga pahirap na naranasan ko. Kung hindi siguro sa mga taong walang ibang gustong gawin noon kung hindi sirain ang buhay ko. Siguro malaki na rin ang anak ko ngayon. Sa naiisip kong yon hindi ko mapigilan ng maluha. Alam ko din naman sa sarili ko na isang sugal ang pakikipagbati ko kay Luther eh. Pero may pagpipilian ba ako? Makikipagbati man ako sa kanya or hindi, alam ko rin naman na magiging anino ko siya habang buhay. Kinaumagahan, saktong kakagising ko lang nang narinig ko ang sunod-sunod na pagtunog ng doorbell. Wala sa sariling napabangon ako at muli ring napahiga nang maramdaman ko
na sobrang inaantok pa talaga ako. Ano ba yan? Ang aga-aga pa. Sino ba yung istorbo na yan? Nainis kong bigkas. Wala sa sariling napasabunot ako sa sarili kong buhok at muling napabangon. Paano ba naman kasi? Mukhang walang balak na tumigil ng kung sino ang nasa labas at panayang pindot ng doorbell. Sandali, sino ba yan? Ang aga-aga pa eh. Nainis kong bigkas. Wala na akong nagawa pa, kundi ang basta nalang hablutin ng robot. Sinuot yun bago ako naglakad palabas ng kwarto. Diretso ako ng main door at pinindot ang gadget para makita kung sinong nasa labas at ganun na lang ang pagtataka ko nang makita kong presensya ni Luther sa labas. Panay pa rin ang pindot nito sa doorbell button habang kitang-kita ko sa mukha nitong pagkainip. Hindi ko tuloy mapigilan na mapasimangot. Ano na naman kayong ginagawa ng lalaking to? Bakit kaaga-aga niya? Akala ko ba wala nang pakialamanan pero ano tong ginagawa niya dito sa penthouse ng ganito kaaga? Wala talagang balak na tigilan ni Luther ang kakapindot ng doorbell kaya naman mabilis ko nang binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko nakasimangot akong tinitigan siya. Finally, nakangiti niyang wika sa akin. Hindi ko naman mapigilan na mapataas ng kilay. Anong finally? Mr. Blanco, alam mo ba kung anong oras pa lang? Seryosong tanong ko sa kanya. Why? Anong oras pa lang ba? Kunot nung tanong niya sa akin. Pagkatapos noon sinipat niya ako mula ulo hanggang paa sabay ngisi. Mukhang kagigising mo pa lang ha. May muta ka pa oh. Bigkas niya't ganun na lang ang gulat ko. Nang dumampi ang daliri niya sa gilid ng mata ko. Mula doon ramdam kong pagtanggal niya ng kung anong bagay sa gilid ng mga mata ko. Kaya gulat ako na patitig sa kanya. Shit, muta yun. Siya pa talagang nagtanggal ng muta ko. Shucks, nakakahiya. Bakit bang aga mo? Para mapagtakpan ng pagkapahiya ko, kunwari na galit-galitan ako. Pagkatapos noon dumistansya ako ng ilang hakbang sa kanya, tuluyan na rin naman siyang pumasok dito sa loob ng penthouse. Well, walang importanteng trabaho sa opisina, kaya naman bala kong tulungan kang maghakot ng mga gamit mo ngayong araw. Nakangiti niyang sagot sa akin. Tama siya, ngayong araw ko hahakutin ng mga gamit ko, galing kondo papunta dito sa penthouse. Pero hindi ko naman ine-expect na ganito kaaga. Nag-movie marathon ako kagabi kaya puyat ako lalo na at bala kong sa hapong maghakot. Pero matutulog pa ako eh, reklamo ko sa kanya. Sa isang iglap, ang mataas na pader na namagitan sa aming dalaway para bang biglang naglaho. Mas lalong naging palagay ang loob ko sa kanya simula nung nakapag heart-to-heart talk kami kahapon. Ano bang ginawa mo kagabi at bakit ka puyat? Don't tell me, iniisip mo ko kaya hindi ka nakatulog. Natatawa niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng mapairap. Ang kapal naman ng mukha mo para tanungin ako ng mga ganyang bagay. For your information, walang dahilan para isipin ka kaya stop dreaming Mr. Blanco. Nakanguso kong sagot sa kanya. Isang malakas na pagtawa naman ang naging sagot niya sa akin kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Minsan napapaisip tuloy ako. Si Luther ba talagang kaharap ko ngayon? Bakit ibang-iba na siya kumpara sa dati? Siguro nga nagbago na talaga siya. Hindi ganito kapalagay ang loob ko sa kanya kung hindi, di ba? Ako pa talagang makapalang mukha. Gayong ako nga ito nag-aalala sa'yo kung bakit ka napuyat. Well, hindi pa ako kumakain ng agahan. Ano nga palang makakain sa bahay na ito? Seryoso niyang tanong sa akin. Alanganin naman akong umiling. Wala pa. Ano ba ang pwedeng kainin dito gayong kagabi lang naman ako dito? Nakataas ang kilay na tanong ko sa kanya. Bakit? Pwede namang umorder ng online na. Don't tell me na nagtitipid ka. Nakangisi niyang tanong sa akin. Marami akong pagkain sa kondo na hindi pa nahakot patungo dito. Kaya wala akong balak na bumili. Kung gutom ka, lumabas ka na muna at kumain. Balikan mo na lang ako dito mamaya. Nakalabi kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon muli ako naglakad patungo sa kwarto. Bahala na siya. Maliligo na muna ako tapos aalis na rin kami para umpisahang hakutin ng mga gamit ko. Hay, masarap palang ganito. Kailangan lang palang masinsinang pag-uusap para maging maayos ang lahat. Sana lang talaga. Tuloy-tuloy na ito at wala nang problemang darating pa. Sana lang talaga magtuloy-tuloy ng pagiging mabait ni Luther. Para naman iwas sakit ng ulo. Pagkatapos kong maligo at makapagbihis ng komportabling damit, muli akong lumabas ng silid kung saan naabutan ko si Luther na nasa dining area na at nag-uumpisa ng kumain. Let's eat! Nakangiti nitong pagyayaya sa akin.
Mabilis na rin ako naglakad palapit sa kanya at naupo sa katapat na upuan niya. Umorder ka ng mga foods? Nakangiti kong tanong. Sinipat ko ng tingin ng mga pagkain sa mesa at hindi ko maiwasan na makaramdam ng tuwa na mapansin ko na may sinangag. I mean, Filipino breakfast ang nasa hapagkainan namin ngayon. Pinabili kong isa sa mga bodyguards ko. Mabuti na lang talaga at malapit sa lahat itong penthouse mo. Hindi na tayo mahihirapan sa pagkain. Lalo na't mukhang tamad ka pa namang magluto. Nakangisi nitong wika sa akin. Wala sa sariling kaagad ko rin naman siyang pinandilatan. Bakit kasama siya sa hindi mahihirapan sa paghahanap ng pagkain? Bakit dito ba siya titira kasama ko? Hindi ako papayag. Hindi ako tamad. Nagkataon lang na wala akong time magluto. Katuwiran ko sa kanya. Napansin kong kaagad na napaangat ang kabilang sulok ng labi niya na para bang hindi siya kumbinsido sa naging sagot ko. Pinagkibit-balikat ko na lang yon. Bahala na siya. Okay, sabi mo eh. Kumain ka na dyan bago pa uminit ang ulo mo. Natatawa niyang sagot sa akin. Muli ako napairap at inumpisahan ko na rin ang kumain. Naging maayos naman ang sumunod na sandali sa pagitan naming dalawa ni Luther. Saktong kakatapos lang namin kumain nang biglang tumunog ang doorbell. Nagtatanong ang mga matang na patitig ako sa kanya. Maliban dito kay Luther, wala akong inaasahan na pwede kong maging bisita dito sa penthouse. I think dumating ng mga gamit mo. Nakangiti niyang sambit. Lalo naman ako nagtaka. Ano na naman kayang ibig niyang sabihin? Dumating na daw ang mga gamit ko? So ibig sabihin, nagdesisyon na naman siya ng mga bagay-bagay na hindi niya sinasabi sa akin. Tingnan mo yung taong to, akala ko ba hindi niya ako papakialaman? Well, may magagawa pa ba ako? I think wala na. Tuluyan na nabuksan ni Luther ang main door at isa-isa niya nang ipinasok ang mga taong inutusan niya na magdala ng mga gamit ko dito sa penthouse. Nagkasya na lang akong panoorin sila. Konting gamit lang naman. Mga damit lang din namang karamihan kaya mabilis lang naman. Fully furnished ang nasabing konti talagang damit lang nadala ko nang tumira ko doon. Hindi pa pala ako nakapagpaalam kay Emerald kaya talagang lagot ako nito sa kaibigan kong yon. Pagkatapos may ipasok lahat ng mga gamit ko, muli kaming naiwang dalawa ni Luther dito sa loob ng penthouse. Nang muli ako napatingin sa kanya, napansin kong ngingiti-ngiti na naman siya. Ano yan? Akala ko ba walang pakialamanan? Anong ginagawa ng mga gamit ko ngayon dito sa penthouse? Inutusan ba kita na hakutin ng mga yan? Seryosong tanong ko sa kanya. Muli na naman siyang napangiti habang naglalakad siya papalapit sa akin. Ayaw kitang pahirapan, kaya kusa ko ng pinakuhang mga gamit. Saka hindi ba't sabi mo, puyat ka? Nakangiti niyang tanong sa akin. Pero hindi kita inutusan, giit ko. I know, pero ako na mismo nagkusa kaya ayos na siguro. Nakangiti niyang sagot. Oo nga, pero hindi mo sinabi sa akin. Yamot kong sagot sa kanya. Okay, sorry, hindi na maulit. Ano bang pwede kong gawin para mapatawad mo ko? Nakangiti niya sagot sa akin na para bang isa siyang maamong tupa. Hindi kagaya ng dati, kay bilis niyang magalit. Sa isang iglap, biglang nagbagong lahat-lahat. Bigla siyang naging mabait sa akin. Wala, pero next time huwag mo nang uulitin ha. Seryosong wika ko sa kanya. Opo, masusunod po Priscilla. Nakangiti niyang sagot. Muli ako napaismid. Friends, nakangiti niyang bigkas sabay lahad ng kamay niya sa harapan ko. Hindi ko tuloy mapigilan ng matawa, lalo nang makita kung gaano kaseryosong itsura niya ngayon. Friends, pero sa isang kondisyon. Ikaw ang magliligpit niyan. Nakangiti kong bigkas sabay turo sa mga pinagkainan namin. Muling gumuhit ang ngiti sa labi niya na siyang dahilan na para bang na-starstruck akong napatitig sa kanya. Shit, kapag mabait pala siya, mas lalo siyang nagiging yummy. I mean, sana ganito na lang siya palagi. Sana hindi na magbagong ugali niya para naman hindi na ako matakot pa sa kanya. Mas gusto ko na yung ganito niya ako pakitunguhan. Mas gusto kong ganito siya kabait para hindi ako mailang sa kanya.